Once again, good morning. In our gospel this morning, Jesus, gave us a parable of the wedding banquet. And this parable talks about a king who prepared a wedding feast or a wedding banquet. And the king already had guests whom he invited. Ang atong ibanghilyo karon nagisgot kini sa sambingay may tungod sa usa ka hari nga nag-andam og usa ka bangkete, no? Og kini nga bangkete dili ni incomplete nga bangkete tungod kay ang hari naa na siya gi bisita nga gipang-imbitar na daan. Kumbaga kini nga bangkete nasayon ang hari kinsa ang mutambong niini. But the problem is katong mga bisita nga iyang gipang-imbitar, no? Refused the invitation. Okay? Most especially last minute nga refusal, no? Usahay ang atong hingana ra ba ta usahay ba? Kanang natay mga gitawag nato nga mga last minute cancellation, no? Either giimbitar ta sa usa ka birthday party, giimbitar ta sa kasal, no? Pag kanang maunang adlaw mismo sa maong imbitasyon, no, usahay mo cancel ta, no, mo balibad ta, no, it could be tungod kay naay emergency sa ato ang end, sa ato ang side na to, or usahay ang rason nato kay wa man koy masuot para muadto dito, di na lang ko muadto kay wala man koy masulob, no, mo nang mo cancel na lang ta, no. Pero teman-an nato ang mga igsoon nga kini nga sambingay dinhi nato makita nga how unprofessional and how unethical it is, no, kung imbitaron ganita sa usa ka event or kung naay mo imbitar nato, no, it is very dili gyud maayo nga mo cancel ta last minute tungod kay ang maong gitawag nato nga host, ang maong tao nga nag-andam niini nga preparasyon or selebrasyon kung asa ta giimbitar, nagpaabot na kanato. Okay? And why did they cancel? Nganong ni balibad man sila sa sambingay kining mga giimbitar na sa hari tungod kay ang kasagara kanila naay gipanghimo muadto kuno isa sa kaumahan, ang isa kuno muanha nini. Okay? Kumbaga na sila mga priority nila nga kinahanglan nilang adtuan. Okay? Dayon siguro kato nga panahon, kato nga bangkite siguro pila ra sad to ka oras pod, no? But unsaon nato ni pag-relate sa atong Kristohanon nga kinabuhi, no? Jesus, kinsa ang nagpasiugda sa bangkite, okay, invites us, okay, every day, in fact, no, to go, okay, to come. But, unsa may atong atuan di ay, unsa maning bangkite nga pasabot ni Kristo. This banquet nga hisgutan ni Kristo ni ini nga sambingay is Jesus invites us to come to Mass. Okay? Kining gitawag nato nga Santos nga Misa. This is the heavenly banquet. Okay? Kini ang langit nun nga bangkete kung asa giimbitata ni Kristo. Timan Jesus is King. Okay? And ang atong misa mao ni ang selebrasyon, di ba? Nga ginatambungan nato matag Domingo og dili lang gani matag Domingo. Kada adlaw, di ba? Every day we come to Mass nganuman tungod kay we accept the Lord's invitation diya sa iyang lamisa. Natay kanta nga
We respond to your invitation. We remember you. Di ba? Mauna nga, we respond to God's invitation because we remember Him. Tungod kay, nakahinumdum ta kaniya. Okay? And timan-an nato nga, Jesus invites us to gather every Mass. But most of us refuse. Diba? Kasagaran na ito mabalibad. No? Nangugat na lang ng liog sa atong obispo, sa mga kaparian, sa mga diakono, nga magsimba ta kada Domingo. No? But still, most of us refuse. Diba? Sa sambingay, ning balib, ang hari, naana say, kumbaga, naana say gitawag nga mga nakaset na daan nga mga bisita. Daw bikin nag-cancel man. Unya, preparado na ang tanan. Unsay gihimo sa hari, iyang gisugo ang iyang mga sulugoon. Pangadto mo dito sa mga kadalanan. Tanan nga makita ninyo, imbitara. Di ba? Mabakol man na, mabuta, mamaayo kuno, madautan. No? O napuno kuno dayon ang lawak sa maong hari, napuno na sa mga bisita. So, meaning, katong original nga listahan sa mga bisita, wala na to. Kaya wa may nitong napulihan na sa bag-o. No? Usahay mga igsuon, kung giimbitar ganita sa Ginoo, no? Nga, anak, simba, midweek, anak, simba kada adlaw, simba kada Domingo. Unya dili ta mo respond, ayaw katingala. Kanang imong bangko, kanang pwesto nimo nga sa lingkuranan sa simbahan, ayaw katingala nga nanay laing mapuli dana. Nganuman, kay wa man kadiha. Diba? Tinuod man nga dili bayad ning atong mga lingkuranan. Pero mga igsuon, nasayod ka og nasayod ang Ginoo nga kana nga pwesto diha gikaglingkod. Pero kay tapulan man ka, sige makag-cancel sa Ginoo kada Domingo. Ay Lord, sunod na lang Lord. Di ba? Kay naapa man ko'y labhonon Lord, manglabas ako. Ay Lord, sunod na lang Lord, kay gipatawag mi dito sa gym. Kay na ako na'y panghatag bugas. Di ba? Ay Lord, sunod na lang Lord, kay labad kay akong mga anak, bantayan sa nako. Ayaw katingala, basig sa sunod nimong sulod sa simbahan, nanay lain nakalingkod sa imong pwesto. Nganuman, tungod kay gipulihan na ka, kaya di man ka mo respond. Diba? Usahay ang atong hunahuna, no? Usahay hunahuna nato nga, di man na magpadayon ng simbahan kung wala ko. No? Mag-unsa naman lang mo diha kung wala ko. Ayaw gyud na inana nga attitude kay ngano man always adunay ikapuli ang Ginoo sa ato. No? So, tinuod lang dali ra kayo ta ilisan kung kita magmaluyahon sa pag-respond sa imbitasyon sa Ginoo. Diba? O makita na to sa Ebanghelyo nga wala nagmatter ang hari. Ingon siya, bisag kinsa. Madato man, mapobre, bakol, dili, bota, bungol, no? Daotan, maayo. O sa imbitasyon sa Ginoo kanato panahon sa misa, wala nagmatter ang Ginoo kung dato ang nagsimba, pobre ang nagsimba, no? Yawanon, Kristohanon, no? Nakagraduate, wa ka-graduate, no? Nakahuman, wa kahuman. Wala nagmatter ang Ginoo ana. Ang gitpangita sa Ginoo is our willingness to accept His invitation alang kanato to go to Mass. Amen? Muna gipangita sa Ginoo ang atong willingness. Willing ba ta mo bakod every 7:30
or dili mo bakod 7:30, before 7:30 mo willing ba ta mo bakod og sayo aron magtambong ta sa misa every 7:30 sa buntag sa Domingo? Willing ba ta nga muanni sa simbahan every 6 p.m. kada Miyerkules? Willing ba ta mo bakod every day to attend our daily mass? Ang gipangita sa Ginoo is our willing heart. Okay? Wala nagtanaw ang Ginoo sa ato ang status sa kinabuhi. Okay? Kay bisag dato ka, nagkinahanglan kag Ginoo. Samot na kung kabus ka, nagkinahanglan kag Ginoo. Masakiton ka, nagkinahanglan kag Ginoo. Wa kay sakit, nagkinahanglan gyapon kag Ginoo. No? Nag-eskwela ka, nagkinahanglan kag Ginoo. Bisag wa ka mag-eskwela, nagkinahanglan gyapon kag Ginoo. In all walks of life need God. Okay? If our focus is always on our personal and worldly activities, okay, we would end up always refusing God's invitation. Kung nakafocus lang ta kanunay sa atong kaugalingon o sa mga kalibutanon nato nga mga buluhaton, mauna nga permi gid nato mabalibaran ang imbitasyon sa Ginoo. Okay? Question, unsa man ang katuyuan niining mga kalibutanon nga mga buluhaton nato? Unsa man nganong gitagaan maginato ni og dako nga pagtagad? Nga nasayod naman ta nga kining mga kalibutanon nga mga butang nga atong gipanghimo dili man nimo lahutay hangtod sa hangtod. Mga matay man gihapon ta. No? Ngano man nga dili ta makagahin matag Domingo, makagahin og 2 ka oras para sa Ginoo. Okay? Ngano man nga pag matag Miyerkules di man kita makagahin og 1 ka oras. Ngano man kada adlaw nga dili ta makagahin og 45 minutes to 1 hour kada adlaw sa pagsimba. Unsa man gyud di ay ning mga personal nato og mga kalibutano, mga butang nga atong gipanghimo, madaha ba din nato sa langit? Okay? Gina-prioritize nato ni kining mga butanga labaw sa atong pagsimba sa Ginoo. Okay? Unya usahay, matingala ta, nganong na-diskaril, nganong wa nagkadimao ang atong kinabuhi. Ngano man, because we set our mind on the wrong things. Tungod kay atong gitagaan og focus ang mga sayop nga mga butang. Dili mao ang atong focus. Dili mao ang mga butang nga atong gitagaan og priority ang atong energy. No? That's why St. Paul tells us in Colossians chapter 3 verse 2 to set your mind on the things above and not on the things of this earth. Why? Tungod kay kung atong itutok ang atong mga hunahuna sa mga langit ng butang, then we will always think of God. We will always think, okay, kung unsa ang mga butang nga atong himuon aron mahimaya ang Ginoo. Okay? Mauna mga igsuon nga labi na kita no nga mga membro nini nga simbahan. We hope and pray, no? It is also my prayer nga ang matag usa nato dili unta ta mobalibad sa imbitasyon sa Ginoo. Every time Jesus invites us to this feast, mao man nga bangkite nga gipasabot sa Ginoo, kining atong pagdawat sa iyang lawas ug dugo. Giimbitar ta sa Ginoo nining tanan. Okay? Mao bitaw nga nalipay kay ko nga kita sa Charismatic Episcopal Church. Okay? Wala tay did-an kung kinsa ang mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Kumbaga open table policy, matud pa ni Father J. Open table policy ta. No? Although ang atong mga membro atong ginasultian nga kining pagkaon nga giandam sa Ginoo, kining Eucharistia nga giandam sa Ginoo is para gini sa atoa nga mga membro sa Charismatic Episcopal Church,
no? Pero mga igsoon, okay? Tungod sa pagkamaluluyon sa Ginoo, wala man ta nag-focus pag-ayo diya sa balaod, no? Anyone who wants to accept Jesus in the Eucharist, they are welcome. Okay? Ug mo ni atong ang timan-an, kung kini nga lamisa sa Ginoo, open ni para sa tanan. Timan ang priority ni ini, kita nga mga membro ni ini nga communion o ni ini nga simbahan. Pero ang problema kay asa manta matag misa. Nganong gamay raman ang mukaon. Timan niya, mao ben ang problema gyud. Kana bitang abing bitaw nato usahay nga okay ra nga ning balibad tas imbitasyon tungod kay natay gawas lang lagi ha, gawas lang kung na emergency, no? Pero kanang maingon lang ka nga di lang ko moadto kay wala mo sulubon, di na lang ko moadto kay kanang samok man kapoy man. Dili ta wata ka hunahuna usahay kung unsay gadagan sa hunahuna sa nagandam. No, imagine, dagan ka iyang giandam, dagan iyang giluto, dagan iyang nagpakitering siya unsa pa na. Unya when anhi or worse gamay ra, di dagan kay sobra. Sa may una-una ta, dali ra man ang sobra, ipanghatag ra man na ipabiits. Mga igsuon, nasayod ba mo nga sa matag tapok kung mahimo walay ipabiits ang desire sa nag-andam, no, or sa host nga kung mahimo mahurot ang giandam. Okay? Mabitaw nga, every time we prepare the table of the Eucharist, okay? I always tell Deacon Jonel nga, dili pa sobrahan og andam og ostiyas, nga kanang manubra, nga kanang kuan sobra na gid kaayo nga daghan ra sa kaayo kumpara sa attendance ko banaon lang. Kay the proper way gyud is every mass kung unsay giandam nga ostiya diya, dapat gani mahurot na, makonsume na sa tanan. Kung naa manggali sobra, gamay na lang, gamay ra kaayo. Kaya ang sobra, himuon man po natong Blessed Sacrament. No? Pero as much as possible, dapat, for example, kung nabana nga karon nga Domingo or karon nga misa, 150 katao amo simba, dapat 150 rapod ka ostiya nga man kay that is intended for you. Mao na nga kung dagag sobra makapangutana ka nganong dagag magsubra, gamay ra nagsimba. Asa man ang mga tag-iya ni ini nga mga ostya, no? Mao na kay balibad man ta. Hinaot mga igsoon, dili unta nato matagaan og dako nga pagtagad ang mga kalibutanon nga mga butang, kundi tagaan natong pagtagad ang langitnong mga butang, ilabi na ang pagtambong nato sa misa. Tungod kay, as I have said before, Jesus waits for us every Mass. Nagpaabot ang Ginoo kanatong tanan matag misa. Imagine, hunahunaan na lang na nga ang presidente sa Pilipinas nagpaabot sa imo diha sa pantalan kay makikita nimo unya wa ka nitong ha. How much more hinuon si Kristo nga atong Dios, ang atong hari, ang atong manluluwas, nagpaabot kanato every Mass in the Eucharist. Nagpaabot siya nga mudawat ka sa iyang lawas ug dugo. Unya di ka mo tungha. Mao na nga ang imong bahin, ihatag na lang sa uban. Ha? Di ka pwede maingon nga, Lord, kanang tagui lang sana diya, Lord, akong bahin. No? Mga igsoon, walay rep sa langit para i-rep ng imong kuan bahin aron dili madaot. Aron sa sunod nga higayon nga mag-decide ka nga motambong na ka, makaon pa nimo. No. Mga igsoon, it is always brand new ang gihatag sa Ginoo. Kung na-miss out nimo ang Eucharistia niadtong miaging Domingo, okay? Dako na kay kag na-miss out sa imong kinabuhi.
Pero sa sunod nga higayon, unya mo tungha na ka, nagyapay para sa imo. Pero katong miagi nga Eucharistia, dili na to pwede ibalik para sa imuha. Manang kabantay mo, kung di mo makasimbag Domingo, no? Pagkaso Domingo, dili put pasabot nga wa ka na miagi, duha na kabuk kanang ostya imong kaunon. Dili isa ra gihapon. Nga naman, it's always new ang gihatag sa Ginoo. That is why I hope and pray that all of us will realize kung unsa ka importante ang misa. Kung unsa ka importante nga dili nato balibaran ang Ginoo. Kay kung gibalibaran nato ang Ginoo, sa mga gibalibaran nato ang atong kaugalingon sa langit. When we refuse God, it's like we deprive ourselves of heaven. Tungod kay ang santos nga misa, or especially the Eucharist, is a foretaste of heaven. Ang atong misa nga atong ginahimo diri, mao kini ang patilaw kung unsa ang naa sa langit. Okay? Di ta pwede maingon nga ilakip na lang ko diha. No? Nayo sa kaistorya niya na nga nay pamilya, unya ang mama ug ang iyang mga anak, every Sunday kugyan sila magsimba. Unya pag agdahon na nila ang bana or ang papa, moingon na permi ang papa nga, sige lang, kamo lay pagsimba, ilakip lang ko dana. Kada Domingo gina, ilaki lang, kamo ray simba, ilakip lang ko. Daw bi karon kay namatay ang tibok pamilya. Namatay ang tibok pamilya, so ni tuan sa langit ang amahan, ang papa. Nakita niya ang dako nga gate, musulod na unta siya, daw bi kinamay ni sit-sit sa iya. Psst, psst, psst. Di, kuratan siya. Pagtanaw niya, si San Pedro. Yung si San Pedro nga, oops, asa man kapaingon. Nakita man niya dito, sulod sa gate. Nakita niya ang iyang asawa o iyang mga anak. Ingon siya nga, ay San Pedro, musulod lang unta ko kay, tura akong asawa, akong mga anak, oh. Kabalo mo unsay gingon ni San Pedro? Ingon si San Pedro sa iya nga, imo nitong asawa ug mga anak, niingon man to sila nga katong ilang pagsulod, lakip na kuno kadto. So ambot pasabot, wa gid siya kasulod og langit. Ngano man? Kay naanad man siya nga sa kalibutan palang sigig palakip sa iyang asawa nga, ilakip na lang ko sa inyong pagsimba, ilakip na ko sa inyong pagampo. Tanawa, pag-abot sa langit, to na iyang asawa ug mga anak, nikasulod as gingarian sa Ginoo, siya tuara sa gate. Kay ang iyang asawa gitugod si San Pedro nga katong ilang pagsulod sa asawa ug mga anak didto sa langit, part na ang ilang bana ato. Ambot pasabot, tuara siya nagatanga sa gate for the rest of his life. Okay? Mo na mga igsoon, pag imbitaron kanita magsimba, ayaw gid og ingon nga ilakip ko dana. Akip diri, tambong diri kay bisan pag miyon ka nga di man na paigo na inyong mga bangko diya. Wala na nagmatter kung maigo kas bangko dili. Ang nagmatter is gipaabot ka ni Kristo. Kay kitang tanan mga tubang ta sa iya ha. Kada usa dili ta mo atubang kang Kristo by group, ha? May man og sabayang pagbigkas ni kay magdungan tagtanan matubag kang Kristo, dili man. No? That's why come, accept the Lord's invitation. Please stand.